Ngayong tag-ulan, may gagamiting geospatial monitoring system sa Bulacan bilang bahagi ng kanilang paghahanda at pagbibigay ng babala sa mga residente. Kung ano yan, alamin sa unang balita ni Darlene Kai. Mabilis na tumaas ang tubig sa Barangay San Rafael 1 sa San Jose del Monte, Bulacan kasunod ng malakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan noong Biyernes. Humupa rin naman daw ang baha matapos ang ilang oras. Pero hindi ito pangkaraniwang pangyayari dahil hindi naman daw kasama dati ang San Jose del Monte sa listahan ng mga lugar sa Bulacan na itinuturing na high risk sa pagbaha. Ayon sa Bulacan PDRMO, bukod sa San Jose del Monte ay nadagdag na ang mga bayan ng Maykawayan at Marilao sa mga binabantayan nilang lugar na may banta ng pagbaha. Very different ito sa mga experience noon. Kasi noon, ang inaabangan natin tubig lagi ay nanggagaling sa Pampanga River Basin. Ngayon, last year, ang higit na nating ikinagulat ng bandang July niyan, nung bumaha, nung time ng Karinan, na ang tubig natin ay nanggaling sa Kamanaba. Bukod sa pagkasira dati ng Navotas Navigational Gate dahil daw ito sa nagbabagong panahon. Yung level po niyan ay talagang tumataas na because of the nature. No? And sabi nga rin nila, at dun sa study naman talaga na nilalabas yung climate change, yung ating mga human factors na nangyayari, yung silt, yung mga kalat, mga basura na nandito sa daluyan ng tubig natin, na iipon nito para hindi kagad makalabas ang tubig. Handang-handa na raw sila gaya ng pagbili ng bagong disaster response and rescue equipment at vehicles. Unang beses din daw magagamit sa panahon ng tag-ulan ng kanilang geospatial monitoring system. Mula roon sa regular CCTV monitoring system, pagpasok ng rainy season ngayong taon, ito na raw makabagong geospatial map yung gagamitin ng Bulacan PDRMO. So sa pamamagitan nito, makikita natin yung weather situation sa Pilipinas gamit yung Pag-asa radar. Merong feature dito kung saan makikita yung weather forecast o yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. At bukod dyan, makikita rin natin yung live situation sa iba't ibang bahagi ng Bulacan, katulad ng mga ilog, ng mga kalsada, ng mga tulay, na malaki yung maitutulong lalo na kapag kailangan mong malaman kung saang-saang lugar na tumataas yung level ng tubig. Lagi raw may nakaantabay sa emergency hotlines ng PDRMO para sa sino mang mga kailangan ng impormasyon o saklolo sa panahon ng kalamidad sa Bulacan. Yan ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News.